Magandang araw mga kababayan. Narito na naman ang inyong tagapagbalita na si Gisite. At ako naman si Vincent Baha. Sa araw na ito marami tayong pag-uusapan. Mula sa epekto ng nagdaang bagyo hanggang sa kwento ng estudyante sa paaralan. At syempre may chika minute rin tayo mamaya. At isang bagay na inaabangan ng lahat, ang Christmas Countdown. Tama ka dyan. Baha, Pasko na nga. Talaga naman nasa isip na ng marami ngayon. Pero bago tayo dyan mag-countdown, unahin natin ang mga pinaka-huling ulat sa ating bayan. 2 bagyong sunod-sunod ang pumasok sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Sina Typhoon Christine at Leon. Ayon sa ulat, pumasok ang mga bagyo na nagdulot ng matinding pinsala sa Northern Luzon. Mayroong 48,146 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers at mahigit na 217,425 na kabahayan ang nasira. Hindi rin nakaligtas ang mga alagang hayop sa mga apektadong lugar. Tama ka dyan, Joshua Gisipe. At hindi pa naman nakakabangon ang mga nasalantang lugar. Narito naman ang mga paparating na bagyo, na bagyong Marce. Inaasahan ng matinding pag-ulan mula sa Babuyan Islands, Cagayan at Isabela. Kaya mga kababayan ko, maging handa at manatiling alerto sa mga updates mula sa Pag-asa. Dumako tayo sa ating paaralan. Alamin natin ang mga preparasyon ng mga estudyante ng CSS sa kanilang declamation practice at ang kanilang mga gawain para sa mapanatili ang kalinisan ng silid-aralan. Kasama natin si Miss Princess Xavier na mag-interview ng ilang estudyante. Princess Xavier, ikaw na! Maraming salamat, Hisite. Narito ako kasama si Sumbice mula sa CSS na nagpe-perform sa kanilang declamation sa oral communication class. Kamusta ang paghahanda nyo? Magandang araw po. Medyo challenging po sa simula, pero natutunan po namin kung paano gamitin ang tamang emosyon at lakas ng boses. Malaking tulong po ang araw-araw na practice. May mga challenges ba kayong nararanasan? Opo, nakakaba talaga lalo na kapag maraming tao. Pero nagtutulungan po kami at sinusunod namin ang feedback ng mga guro. Maraming salamat at good luck sa inyong performance. Ngayon laganap ang hindi pagkakaunawaan na sanhi ng hidwaan. Tayo ay bumangon at maipagtulungan upang makamit ang pangkalahatang pag-unlad at katiwasayan. Hangarin ko ang manglingkod tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan. ANK, aksyong naayon sa kalahatan, aksyong nagdudulot ng kaayusan. Ronere Kapalungan po, tumatakbo sa Senado. Sipag naman ng mga estudyante natin sa kanilang mga declamation practice. Ngayon naman, balikan natin si Henesia, na kasalukuyang nasa silid-aralan upang alamin ang tungkol sa cleanliness efforts ng mga estudyante. Tama ka dyan, Hisite. Nandito ako sa isang classroom kasama si Ejen Lucida na isa sa mga tumutulong sa pag-floor wax ng mga silid-aralan. Kamusta naman ang mga experience mo sa pag-cleanliness? Pero masarap naman sa pakiramdam. Malinis ang classroom namin. Tumutulong po kami para sa kalinisan, lalo na sa mga regular na activities gaya ng mga brigada, eskwela. Hindi lang kalinisan ang challenge ng mga estudyante ngayon, kundi pati na rin ang mga performance tasks nila sa kanilang subject. Narito si Mr. Justin Sombrero para sa kanilang karanasan mula sa Empowerment Technology. Kasama ko ngayon si Magdael mula sa CSS. Kamusta ang inyong experience sa Empowerment Technology ngayong maraming performance task? Nakakababat po kasi sunod-sunod ang task, lalo na sa paggawa ng presentations at reports. Pero tutulungan kami ng mga province ko para matapos ang lahat. Pero yung iba talaga walang ambag. Ang sipag nyo naman. Ano ang tips mo para ma-manage ang oras? Dapat po talaga may schedule at mag-prioritize ng task. Collaborative din po kami. Nag-uusap kami ng mga groupmates ko para mas mabilis matapos ang ibang activities. At hindi namin hinahabol yung ayaw talaga mag-cooperate. Hindi magtatapos ang ating araw ng walang chika minute. Ano na ang may init na balita? Baha. May balita tayo tungkol sa lalaki na nagtangkang magnakaw ng halaman para ibenta ngayong Pasko. Mabilis ang naging aksyon ng mga tanod kung kaya't nahabol nila ang magnanakaw. Grabe, pati yan naman halaman ngayon. Target na. Talaga ba? Nakakagulat naman yan. Ano pa ang meron?
Meron pang isa, mga bata sa China ang hinabol ng isang baboy, damo. Grabe namang ang takbuhan at mabuti na lang walang nasaktan. Ako, iba na talaga ang panahon ngayon. Nakaka-stress pero nakakaalim din pakinggan. Ngayon naman, bago tayo magpaalam, narito ang pinakihintay ng lahat, ang Christmas Countdown. Ilang araw na lang ba, Joshua, ang ating Christmas Countdown season? Drum roll please. Meron lang tayong 49 na araw bago ang Pasko. Ramdam na ang simoy ng hangin. Oo nga, kaya nga siguraduhin natin handa ang mga dekorasyon at regalo. Christmas vibe na, pero mag-ingat pa rin mga kababayan ko. Tama ka dyan. Kaya sa mga naghahabol pa ng kanilang Christmas shopping, konting tiyaga na lang at mag-ingat lagi. At yan ang nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Ako si Vincent pa. Mula CSC, hanggang sa muli mga kababayan at happy holidays sa inyong lahat.